tumayo? Ang sabi po sa awit, chapter 100, verse 4 hanggang 5, sabi po, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umawit, magpuri sa loob ng dako banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya'y walang hanggan, pag-ibig niya'y tunay, laging, tapat, kailanman. Amen? Dahil po lahat na lang. Panginoon, tunay nga po na napakabuti mo sa amin ang pag-ibig ay laging tapat, kailanman. At ito ay palaging bago sa bawat umaga, O Lord. Panginoon, salamat po sa kalakasan ng bawat isa, sapagkat patuloy kami nakakapunta rito upang dumalong sa ganitong gawain, O Lord. Dalangin po namin na kami ay yung linisin, O Lord God, anumang mga bagay na nakita mo sa amin na hindi nagiging kaaya-aya sa iyong paningin, O Lord. Ito ay yung alisin upang kami ay makapasok sa dakong lihim ng tunay na pagsamba, O Lord God. Salamat po sa kalakasan, O Lord God. Iniimbitahan po namin ng iyong Santong Espiritu na kami samahan upang madama namin ang dakilang mensahe, Lord, na siyang magpapaunawa sa amin ng mga ito, Lord God. Maraming salamat po, pasasalo po, Diyos, ang lahat ng makikinig at tatayo sa harapan nito, Lord God. Mula sa mga aawit, sa mga kakanta, Lord, sa magdadala yung dakilang mensahe at sa mga makikinig, Lord God. Ito po ang aming samang dalangin sa kapangyarihan pangalan ni Jesus, ang lahat sa atin. Amen and amen. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. At bagamat po, kukunti lang po tayo, no? Pero salamat sa Panginoon, kahit na kukunti tayo, yung buong pusong pagpupuri po ibigay natin sa ating Panginoon. Amen? Bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Panginoon sa umaga ito. Dahil po yung awit, sabi na awit, maraming posible na ating Diyos. Kahit na anong dumating na problema, pagsubok, o kahirapan sa ating buhay, ang Panginoon lamang tayong magtutugon sa bawat pangangailangan natin. Amen? Walang imposible sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay sumabay sa awitin.
Salamat po sa Panginoon sa umaga nito. At ngayon po ay dadako tayo sa announcement. Patuloy po natin ina-announce ang gawain ng Diyos. Sa umaga pong ito ay ilan na po tayo. Patuloy po natin itong ina-announce, mga kapatid, na patuloy natin alalahanin ang gawain ng Diyos. Mahalin natin ang pagkakatipon. Amen po. At ipaalala natin sa ating mga kapatid na hindi natin nakakasama, na sila ay makasama natin every Sunday para pasalamatan ng Diyos. Amen po. At maging ang araw ng Wednesday ay may gawain din po tayo. Yung Sunday po ay 9:30, yung Wednesday po ay 6 p.m. Lahat po tayo ay welcome sa gawain ito. Kung sakali man po na merong ibang activity, i-announce na lang po kung merong Wednesday o wala. Minsan po kasi nakakalimutan ang pagpapaalala at reminder. Amen po. At maging po yung darating na pakakapyawan ko lang, yung darating po na Sports Fest next Sabado na po yata yun. Next Sabado na po yun. Lahat po na kasali at gustong sumali ay welcome po kayo. Wala pong bawal. Kung kayo ay physically fit sa mga games, ay pwede po kayong sumali. Bata, matanda, binata, dalaga, ay kasali po. Kung tayo mahiya, magpalista po tayo at magiging masaya po yun. Lahat po tayo ay nandoon. Amen po. At yung mga ibang detalye po ay si Pastor na po ang bahala. Ngayon po, dahil po ba ang bawat isa para magiging salita ng Diyos, palampakan po natin Panginoon sa mga ito. Salamat po, Brother Ernel, sa mixing announcement. Again, yung pong Sports Fest na ACP po ay this coming Saturday na po. Hindi po next, this Saturday na. So, 6 days na lang po. No? At yan po ay gaganapin sa resort po ng Pastor Adelia and Brother Ernel. Kung hindi po kayo makakapaglaro, still welcome pa rin po kayo doon. Pwede po kayo manood at pwede kayong mag-enjoy, mag-fellowship po tayo sa ating mga kapatid sa iba't ibang churches. At sa lahat po na gustong sumali sa laro, yung can approach Brother Arnel or Sister Alice po, no? Makikita nyo doon sa, di ko lang may copy na sila, yung mga sports na open, no? Merong outdoor games and indoor games at meron din pong group games. So yun po yung mga categories na ipapalaro is coming Saturday. And praise God. Salamat po sa magandang tugon na natanggap po natin. Sabi ko nga dun sa GC po natin, nakaka-touch po ng puso. No? Kasi last Sunday po ay ako po, senior ko po yung hamon dito sa church. At maraming salamat kapatid sa pananampalatayang hakbang na ginawa niyo po. Salamat po sa commitment at salamat po sa pakikibahagi dito sa gawain po ng ating Panginoon. Patuloy po kayo i-bless ng ating Panginoon at sana hindi po tayo mag-fail, kundi magtagumpay po tayo dun sa commitment na binigay po natin sa Diyos. At ginagawa po natin ito hindi para sa ating sarili, para sa Diyos. No? At sabi nga, ito ay pamilya ng Diyos dito sa Mabalacat. So, kapag nag-invest po tayo dito, kapag binigay po natin yung ating responsibilidad, mamahalin po natin yung lugar na ito. Sa atin po ito, pamilya po tayo dito. So, binigay na po natin itong lupa dito sa marami po ang wala ngayon. Siguro, kailangan, panahon na po para po tayo ay kumilos. Kumustahin po natin yung ating mga kapatid na wala po dito, no? Kahit messenger lang po, kumustahin niyo po sila. Alamin kung bakit hindi po sila nakaka-attend ngayon. Kunin niyo po yung commitment nila by next Sunday ay umattend na po dito sa ating kalipunan. Ayan.
Okay. Malinaw po ba yung corona dito sa picture? Ayan. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ngayon is the fallen crown. Ayan. Nalaglag daw po, no? Yung corona. At hindi ko po alam kung saan nalaglag. At yan po ay makikita natin sa paghahari po ni Ezekias sa Old Testament mula po sa ikalawang hari o 2 King chapter 18 hanggang 20. Medyo mahaba po ito, pero hindi na po natin babasahin. Ikukwento ko na lamang para maintindihan niyo po yung istorya ng paghahari ni Ezekias na makikita po natin sa tatlong chapter mula sa ikalawang hari. Ayan. Meron pong isang kasabihan. Sabi nila, hindi mahalaga kung paano ka nagsimula. Ang importante, kung paano ka magtatapos. Make sense? Tama po ba? Kasabihan niyan. No? Hindi raw mahalaga kung paano ka nagsimula. Ang importante kung paano ka magtatapos. Kapatid, nasa anong kalagayan na kaya tayo dito sa dalawang bagay? Pastor, nandito pa lang tayo dito sa gitna. Kasi nakapagsimula na po tayo. Kaya lang, hindi pa tayo nagtatapos. Kasi nga, hindi pa tayo namamatay. Hindi pa tapos yung ating buhay dito sa lupa. So tayo ay nasa kalagitnaan, nasa proseso na kung saan patungo po tayo doon sa wakas na sinasabi po dito. At ang bawat isa po sa atin, praise God, nakapagsimula na po tayo. May bagong buhay na po tayo na natanggap mula kay Kristo. At ito po ay ang bagong simula na meron tayo ngayon. Amen po ba? Palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. Kasi on your way, no, nasa pagitan na po kayo, ibig sabihin, nakapag-start na po kayo. No? Mahalaga din po naman, no, na kung paano ka nagsimula. Kasi ito po yung encounter mo kay Jesus. Pero mas importante o mas mahalaga yung pagbabakas o pagtatapos. Again, mahalaga din po naman, no, mahalaga din kung paano tayo nagsimula. Pero ang lundo nito at ang destination nito ay ang nasa hulihan o yung pagtatapos na sinasabi ko natin. Kita lang po, noong Thursday, tama, noong Wednesday po, meron po akong isang balita na natanggap mula sa lugar po namin. Actually, yung lugar po namin sa Apalit, din sa Alanli, ay family church po yun doon. Halos lahat po ng umaten din sa mother church po namin ay magkakamag-anak. Tatlong apelido lang po yung nandun. Sunga, Ocampo, and Ablasa. Kaya kapag may ibang apelido doon, ibig sabihin tayo. Meron po ako isang kapatid na umuwi na sa Panginoon. At siya po ay 68 years old na. No? At nakita ko po din sa Facebook, di ba, uso po ngayon kapag namatayan, ipinopost nila. So nakita ko na bigla din ako, ay wala na pala si Daliburin. Libre po ang kanyang pangalan o librada. Medyo paano ba sasabihin? May lungkot po, may konting lungkot. Hindi po natin pwede i-judge, no? Yung kanyang naging buhay, pananampalataya. Pero kung makikita mo, base doon sa kanyang naging buhay, dito sa last part na kanyang pagtatapos, mukhang malulungkot ka. Ang kapatid ko natin ito ay napakasipag dati. Sobrang pong kasipatan niya. No? At marami na rin po siyang naabot na ibang mananampalataya. Na-sharean, in share. At pagdating po sa mga activity, napaka-active po niya. At kapag nagtawag po na magte-testimony, hindi mo siya mauunahan. Lagi po siya first honor pagdating po sa pagte-testimony. Kaya lang dumating po yung pagkakataon na natutunan po siya ng paa. Diabetic po kasi. So, kailangan putulin. No? At kasabay ng kanyang pagkaputol ng kanyang paa ay kasabay ng pananamlay ng kanyang pananampalataya. Dumating po din sa point na niyayaya po siya, hanggang dinadalilan po na yung kanyang paa. At nagkaroon po siya ng self-pity.
Kasi nga dati nakakapaglakad siya, ngayon hindi na. So nag-stay na lang po siya sa bahay at nakita namin kung paano niya pinagpatuloy ang kanyang pananampalataya. Just talagang naging silent siya. Di ko po alam, no, hindi natin pwede i-judge kung nasaan siya ngayon. Pero nakakalungkot po, kung siya ay magtatapos, will fallen, wow, sayang. Napakalaking sayang. Kung titingnan po natin, no, kung hindi siya nagpatuloy doon sa pananampalataya na naumpisahan niya. At kapatid, ito po ay magiging hamon sa atin ngayon na kailangan po natin ipagpatuloy itong pananampalataya na naumpisahan po natin kasi sayang kung hindi po natin ipagpapatuloy. Ako po, nangihinayang ako sa mga kapatid po natin na hindi na natin nakakasama ngayon. Kasi sayang yung kanilang napakagandang naumpisahan. Tandaan mo, hindi mahalaga kung anong nasimulan mo. Ang napaka-importante kung paano ka magtatapos. At tayong lahat kapatid, dadating sa pagtatapos ng ating mga buhay. Isang katotohanan patungkol sa buhay at tayo ay mamamatay. At sa ating pagkamatay dito sa lupa kapatid, may isang tagumpay na naghihintay sa atin sa lahat ng susunod at sumusunod kay Kristo. Yan po ang lagi po natin pakawakan kapatid. And this is the journey na kailangan po natin tahakin. Kailangan natin isa pamuhay. Isa-isahin po natin. So now, pag-uusapan po natin ang patungkol sa buhay. Sige po, mula sa salita ng Diyos sa Santiago chapter 1 verse 12. Sabi dito, pinagpala ang taong nananatiling matatag sa gitna ng pagsubok sapagkat kung siya'y magtatagumpay, tingnan niyo po ang pangako ng Diyos. Tatanggapin niya ang korona ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Napakagandang pangako na sinabi ni Kristo, na sinabi ng Diyos sa lahat ng nananatiling matatag sa pananampalataya. At ngayon po, ang pag-uusapan po natin ay ang mga hamon ng panahon ng pananampalataya. So, 3 stages of life po ang ating pag-uusapan ngayon. The past, the present, and the future. Sabi mo nga kanina, naumpisahan na po natin. No? Meron na tayong magandang start na buhay kay Kristo. Pero ano ba ang meron sa nakaraan? At ngayon, ito na yung buhay natin kay Kristo. Nananatiling matatag at sumusunod sa Kanya. At ano kaya ang naghihintay sa atin sa hinaharap? And that promise. Isang korona ng buhay na naghihintay sa atin. Sige po, unang-una, past, may pag-asa ng pagbabago sa nakaraan. Hingin po ba? Sino po ba dito ang unting-unting binabago ng Diyos? Ay naku, alam niyo po, ako po ay mas natutuwa na makarinig ng mga testimony na dati, eto ako. Pero ngayon, binago ko ng Diyos, eto na ako. Praise God! No? At yan ang isang katunayan o sign na ikaw ay tunay na Kristiyano. Nagbabago ka, may talab. Yung salita ng Diyos sa iyo, isinasa pamuhay mo. Sumusunod ka sa salita ng Diyos. Isang sinyales na ikaw ay tunay na Kristiyano o tagasunod ni Kristo. May pagbabago na nagaganap. At tingnan po natin ang buhay ni Ezekias. Mula sa 2 King chapter 18 hanggang 20. Ito po ang istorya ni Ezekias. Isa-isahin lang po natin. Si Ezekias po, o Haring Ezekias, ay anak ng isang masamang hari. Sino ang kanyang ama? Si Haring Ahaz. Ayoko pong Ahaz. Medyo hangin po kung pakinggan. Ahaz na lang, no? Si Haring Ezekias ay anak ng isang masamang hari na si Haring Ahaz. Si Haring Ahaz ay isang leader na lumihis sa Diyos. Tingnan po ang ginawa niya sa kanyang panunungkulan sa bansang Israel. Dinala niya ang mga idol worship sa Judah. Marami po yung kanilang mga Diyos-Diyosan. At dinala niya kasama ng kanyang leadership, kasama ng kanyang panunungkulan, pinahamak po niya ang kanyang bayan sa pamamagitan
ng pagpipresent na eto ang mga Diyos-Diyosan na sasambahin nyo. Yan po ang pinutol ni Haring Ezekias. Hindi niya sinundan ang buhay ng kanyang ama kahit galing sa kanya yung corona ng pagiging hari sa kanyang buti, sa kanyang masamang ama, si Ahaz. Hindi niya pinagpatuloy yung legacy na iniwan ng kanyang masamang haring ama. Bagkus, iniba niya ang takbo ng istorya ng buhay ng bayang Israel. Pangalawa, pero dito, tingnan niyo po ang ginawa ni Ezekias o Hezekiah sa English. Pero dito, nag-stand out si Hezekiah. Imbes na sundan ang yapak ng ama, ano ang ginawa niya? Pinili niyang bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng binuksan niya muli ang templo. No? At nilinis ang pagsamba. Winasak ang mga Diyos-Diyosan. At ito po yung matindi. Even po yung bronze serpent na dating gamit po ni Moises na ginawa po nilang idol. No? Sinamba po nila yung tungkol po ni Moises. Hindi po siya nag-compromise. Lahat yan, winasak na. Kasi inintroduce po niya ang tunay na pagsamba sa tunay na Diyos. So ano mang imahe doon sa templo, ano ginawa po niya? Winasak. Kasi ginawa po nga napakatindi po ng pagsamba ng mga Israelita pagdating po sa mga imahe, sa mga Diyos. Alam niyo po ba, may pader po doon. Ito pong pundasyon, pati po yung pundasyon sinasamba po nila. Tingnan niyo po, napakatindi ng nakutahan po nilang pagsamba. Hindi nila nakita ang tunay na Diyos. Nakikita nila yung mga nakikita nila sa paligid. Para po hindi lang kain, para sa mga Pinoy, equivalent po is mga anito. So, at sa ngayon po, alam niyo na po, yung mga kapatid natin na sumasamba sa mga imahe. Binasak po yan. Lahat ni Haring Ezekias. Kasi kailangan niyang tayuan yung mabuting paglilingkod. So may pag-asa pa sa pagbabago na nakaraan. Sabi po sa Kawikaan chapter 23, verse 17b hanggang 18. Tingnan niyo po ito. Si Yahweh ay laging igalang at sundin. Tingnan niyo po, kung magkagayon, ay gaganda ang iyong kinabukasan. Sino po sa inyo ang gustong magkaroon ng magandang future? Lahat. No? Lahat po tayo. Lahat tayo inasam yan. Pero ano po, ang kalaki na responsibilidad dito, kailangan po natin igalang at patuloy na sundin si Yahweh. Kasi siya po ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa iyo. Even our future, hawak po yan ng Diyos. At kung hawak yan ng Diyos, syempre, kailangan po natin sumunod para mangyari yung inaasam po natin sa hinaharap. Kapatid, alam ko po, marami pong sakit ang dulot po ng kasalanan sa atin sa nakaraan. And until now, maybe ang iba sa atin ay struggle. No, struggle pa rin po na bunga ng kasalanan. Ipagpatuloy mo lang yan, kapatid. Nasa proseso ka pa. No? At magandang ipagpatuloy mo yan kasi sasamahan ka ni Lord sa journey mo ng pagbabago. No? Ay, may pagkakaroon pa, kapatid. Sabi nga nila, habang may buhay, may pag-asa. May pag-asa ng pagbabago. Oo, tama po. Yung isang kanta, gusto mong bumalik pero hindi ko magawa. No? Nasa Diyos ang awa, nasa tao. Totoo po yun. No? Lagi po natin hingin. Actually, ibinibigay parating ng Diyos ang kanyang awa. At nasa iyo, yung hakbang, yung decision mo ng pagbabago. No? Ituloy mo lang, kapatid. Ituloy mo lang. Alam ko, mahirap. Pero, kaya mo yan. Katulad po ni Haring Ezekias, napakahirap ng kanyang naging buhay sa kanyang ama. Pero, pinilit niya na baguhin ang takbo ng kanyang buhay sa pamamagitan ng paglakad sa pagsamba sa tunay ng Diyos. Pangalawang hamon, kanina nasa
past tayo, ngayon, present na po. And this is our present time. May pagsubok na mapagtatagumpayan sa kasalukuyan. Amen po ba doon? Mananagumpay ang mga may bagong buhay kay Kristo. Bakit? Kasama natin siya lalaban. Kasama natin lalaban si Victor, the true Victor, ang tunay na nagtagumpay. At kay Kristo po ang katagumpayan. At ito po, naging buhay naman. Kung paano nagtagumpay si Ezekias. Sabi dito, sa gitna ng matinding krisis. So dumaan po, no? Dumaan po yung leadership niya sa matinding pagsubok. Nang lusubin sila ng mga Assyria na si Haring Sennacherib. Kapatid, hindi po siya natakot. Bakit? Dahil sa kanyang pananalangin, tumugon ang Diyos sa kanya. Sinamahan po siya ng Diyos sa kanyang journey. Sinamahan po siya ng Diyos sa matinding pagsubok kay Haring Sennacherib. Alam niyo po, matindi po ang power, matindi po ang kapangyarihan ng Assyrian leader na yan. Kaya po niyang sakupin ang mga bansa. Pero hindi po siya pinabayaan ng Diyos. Sinamahan po siya ng Diyos. Pangalawa, isang gabi, tingnan niyo po ang ginawang kilos ng Diyos sa kanyang panunungkulan. Isang gabi, libong-libong kaaway ang bumagsak. Ganon kalakas ang power ng isang leader na nagtitiwala sa Diyos. To be exact, 185,000 soldiers ang namatay sa loob ng isang gabi. At wala akong ginawa. Si Haring Ezekias, ginawa lang po ng Diyos, nagpadala siya ng isang anghel. Tinupok niya yung 185,000 na. At natakot po si Haring Sennacherib. At ginawa po niya, bumalik po siya sa bayan ng Nineveh. Kapatid, ang Diyos po ang lalaban para sa atin. Kung mananatili po tayo doon sa bagong buhay, nalalakaran po natin sa kasalukuyan, hindi po tayo pababayaan nila. Totoo po at tama ang kanyang pangako. Hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Tignan niyo kung paano kumilos ang Diyos sa buhay ni Ezekias. Nanalangin lamang siya at pinakita ng Diyos kung paano siya kakapangyarihan. Kapatid, sa may pagsubok na matatagumpayan sa kasalukuyan, ito po ang sinasabi ng Hebreo chapter 12 verse 1 to 2. At ito po ang ating kasalukuyang buhay na tinatahak ngayon. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, ito po ang mga hakbang na pwede po natin gawin. Tanggalin natin. Tingnan niyo po, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Pangalawa, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Yan po ang takbuhin ng pananampalataya. At ang pangatlo, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Bakit? Dahil sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya simula hanggang katapusan. Dahil sa kalalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Kapatid, tingnan niyo po kung paano nagtagumpay si Kristo dito sa lupa. Hindi niya inalintana. And even yung kamatayan, hindi niya kinahiya ang kanyang kamatayan doon sa krus. Para po maipakita na may tagumpay po na naghihintay sa atin. At anong sabi dito? Tanggalin na natin yung nakaraan. Kasi nga, tayo po ngayon ay may bagong buhay na kay Kristo. Pangalawa, buong tiyaga tayong tumakbo. Tiyaga-tiyaga na kapatid. Tiis-tiis na kapatid. Makakarating po tayo sa finish line. Dahil doon sa finish line, naghihintay po si Kristo. Tandaan mo, wala sa gitna si Kristo, nandun po siya sa finish line. Ang naghihintay sa atin.
At sinabi doon, tingnan niyo po, ang example po natin, the best example na pwede po natin pamirisan pagdating po sa pagtatagumpay ay si Kristo mismo. At kung siya yung best example po natin, pwede po natin ilagak sa Kanya yung pananampalataya. No? Dahil ang pananampalataya po natin ay nakasalalay sa Kanya simula pa ng una hanggang sa wakas. Okay. Nasa third stage na po tayo ng buhay ng tao. And this is our last point. May pangakong inaasam sa hinaharap. Excited po ba kayo dito? Kasalukuyan po tayo nasa gitna. At ito po yung direction natin. Future. Sa future po kapatid, dyan magaganap ang pangako ng Diyos sa Biblia. At tingnan po natin ang ginawa po ni Hezekiah. Sa huli, ito po ang malungkot na balita. Kaya ang title po ng ating sermon ngayon is The Fallen Crown. Kasi nakita natin kung paano binago, kung paano nagtiyaga, nagtiis, kung paano lumakad si Ezekias. Pero sa bandang huli kapatid, pumalpak po siya. Okay? Sa huli, pumalpak si Hezekiah. Nang dumating ang mga taga-Babylonia o Babylon, ipinakita niya ang lahat ng kayamanan niya. And diyan po pumapasok ang pride and self-reliance. Mayabang niya po. Kasi nabalitaan po ng mga taga-Babylonia na nagkaroon siya ng sakit. No? Kaya dinalaw siya ng isang makapangyarihang bayan o bansa, ang Babylonia. Kaya mayabang na po ang kanyang kaharian. Mula sa mga ginto, mula sa mga pilak, mula sa mga gamitang pangdigma, mula sa kayamanan, lahat yan dineclare niya. Wala siyang tinago. Kaya mayabang na po. At nakita dito yung tunay na motibo. Self-reliance. At yan ay nagbigay sa kanya ng matinding pride. Remember? Ang kasalanan ay isa uri ng pride. Pangalawa, dahil dito, ito po ang hatol ng Diyos. Nag-declare ang Diyos ng future judgment sa Judah. At ang judgment na to ay mas matindi. Ang judgment na to ay mas malala. Yan po ang pinag-aaralan po natin sa Book of Daniel. Na kung saan ang bayang Israel ay sinakop ng Babylonia sa pamumuno po ni King Nabucodonosor. So naganap po kapatid yung prophecy na sinabi po ni Prophet Isaiah kay Haring Hezekiah. Sabi niya, lilipulin kayo. Lahat ng dineclare mo, kukupin po ng mga taga-Babylon. Naganap nga, nangyari. Dahil po sa kayabangan. Ang mayabang na response niya, ito po ang kanya naging tugon kay Propeta Isaiah. At least, may peace sa panahon ko. Hindi na niya inisip na may susunod pa palang henerasyon sa kanya. Kasi nga, ang kanyang kayabangan, ang kanyang self-reliance, ang makakaranas niyan ng judgment ay ang kanyang susunod na henerasyon. Makakalungkot po, di ba? Ganda ng simula eh. Ang ganda ng present niya. Pero yung future niya, tingnan niyo po, pati yung kaapu-apuhan niya, nagsuffer. Makakalungkot. At ito po ang nangyari, from faith to pride, from revival to fall down, at lahat ng kanyang napakagandang pamumuno ay sayang. Sayang kapatid, hindi siya nagtapos ng maganda. At kapatid, sayang din po kung hindi tayo magtatapos sa takbo ng pananampalataya ng maganda.
tapusin yung ating takbuhin dito sa lupa ng matagumpay. Amen? Na kung saan tatanggap po tayo ng korona ng buhay. Yan po yung asamin natin. Yan po yung tignan natin. Kasi, kung titingin ka sa ino-offer po ng mundo, baka hindi ka magtagumpay. Baka mawala sa'yo, baka tanggalin sa'yo yung korona ng buhay na naghihintay sa'yo in the future. So sabi po, sa Pakayag, chapter 2, verse 10c, manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpiraan kita ng korona ng buhay. Pwede po natin lahat to? Pwede po ba natin gawin to? Ulitin ko. Pwede po ba natin gawin ang Pakayag, chapter 2, verse 10? Manatili po tayong tapat sa Diyos. Sabi ko nga, ang labanan ko ngayon ay patapatan. Hindi pagalingan, patapatan. Kaya nga po, di ba? Kapag sasalubungin na po tayo ng Diyos, welcome, faithful servant. Di naman niya sinabi, welcome, magaling na servant. Hindi, faithful servant. At sabi ko nga, posible na darating yung panahon na kapag tayo ay re-reward ng Diyos sa ating mga paglilingkod, baka nga, yung reward ni Pastor ay kapareho mo lang. Yes! Kahit tagahugas ka ng plato dyan, taga-ayos ka po ng upuan dyan, pero ginawa mo ang lahat ng yan ng buong katapatan, kapatid. Yung regalo sa'yo, no? Baka nga mas malaki pa ang ibibigay sa'yo ng Diyos kaysa ibinigay kay Pastor. Bakit? Si Pastor hindi naman niya ginawa ng buong katapatan. At ikaw ginawa mo, and that is a big bearing na kung saan ibibigay ng Diyos yung korona na nararapat sa'yo. Base doon sa katapatan na pinamanas mo sa paglilingkod. Kaya susunod po, mag-aayos na lang ako ng upuan. And I will do it with all faithfulness. Biro lang po. Ang punto ko lamang po dito, maging tapat po tayo sa Diyos. Malaki at sa maliit na bagay. Next, the Golden Crown. Ang crown po, nasa Golden Crown? Ang corona. Okay. Ang corona po ay simbolo po ng isang estado sa buhay. Ang Pilipinas daw po ay sikat na sikat pagdating po sa mga pageant. May title sila, may titulo sila, at ang dami. No? At nilalaban pa yung mga kababayan natin sa ibang bansa kasi nga after sila doon sa title, doon sa crown. Kapatid, buti na lang. May available na crown para sa ating lahat. Para sa lahat ng mga Kristiyano na susunod sa Diyos. Hindi po natin pag-aagawa ng isang crown. Kasi sa pageant, isa lamang po yung mananalo. Pero praise God, napakaganda ng offer. Napakaganda ng paligsahan ito na sinalihan po natin. Bakit? Lahat ay posible na manalo. Just reach the finish line. Kahit mabagal, kapatid, okay lang. Kahit struggle, okay lang. Bangon pa rin. Ang importante, nagpapatuloy at nakakarating o makakarating dun sa finish line. And praise God. Ang daming korona ng buhay na naghihintay sa atin, kapatid. Nandun na eh. No? I-claim mo na lang. Puntahan mo na lang. No? Pero dito po, sa buhay po ni Haring Hezekiah, may korona na po siya. Bilang hari ng bayang Israel. Pero tingnan niyo po nangyari, nalaglag. Yung kanyang korona na ginalagaan sa loob ng maraming panahon, to be exact, 28 years. 28 years po yung kanyang pamumuno. Nag-start po siya at age of 25. Yung 28 years po niya, kapatid, sayang. Bakit? May naghihintay na malaking pagsubok sa bayang Israel. And that is the whole of Israel sa kamay ng mga Babylonian.
Tingnan niyo po ito. Mabigat sa ulo ang corona. Tama po ba? Mabigat yan. Mabigat yan. Ibig sabihin, may kaagipat o kasamang malaking responsibilidad na pwede mo o kailangan mong pangatawanan. No? Pero dahil ang tagumpay ng corona ay para lamang sa mga binago, para lamang sa mga nagpapatuloy, at para lamang sa mga hindi sumusuko hanggang dulo. Amen po ba doon? Kapatid, nandito na po tayo. Nandito na po tayo. Napakaganda po ng ating simula. At sa kasalukuyan, tayo po ay nagtitiis, tayo ay nagtsatsaga, tayo ay nagpapatuloy sa pananampalataya ito. And sa bandang huli, sa hinaharap kapatid, magkita-kita po tayo sa langit. Bakit? Hindi naman tayo sabay-sabay mamamatay. May mauuna at may mauuna sa atin ngayon. Okay? Let's see in heaven. Kita-kita po tayo sa langit kapatid. No. Sa nakaraan po, tayo po ay magbago. Sa kasalukuyan, tayo po ay manatiling tapat sa pananampalataya. At sa hinaharap, kapatid, patuloy kang manampalataya sa Diyos. Amen? Pagbabago, pagpapanatili at pananampalataya sa Diyos. Sige po, tayong lahat ay tumayo. At ating pong sambahin ng Diyos. Ang tao po ay inilikha para sa tatlong kadahilanan. At yung dalawang kadahilanan po ng paglikha ng tao ay ito. Unang-una, ang tao po ay inilikha ng Diyos para ibigin siya. Ulitin ko, ang tao ay nilikha ng Diyos para ibigin siya. Pangalawa, ang tao ay nilikha ng Diyos upang sambahin siya. Dalawang kadahilanan o purpose ng tao sa kanyang paglikha. Love and worship. And now, pwede po ba natin gawin ito? Ibigin po natin ng Diyos at sambahin po natin ng Diyos. Sige po, ipahayag po natin ang pagmamahal at ang pagsambang yan sa pamamagitan ng isang akliti. Sige, ulitin po natin. Pakilakas po. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name.
pinili mo na ligahin ng tao, O Diyos. At kami ngayon ay narito sa inyong harapan para sa isang layunin, Panginoon. Ang layunin ng relasyon at ang layunin ng pagsamba. Lord, maraming salamat. Binigyan mo kami ng bagong simula, magandang simula sa buhay na kasama si Kristo. Hinihiling po namin, Panginoon, patuloy na baguhin mo ang bawat isa sa amin. Patuloy mong linisin, Panginoon, ang aming mga pagkakasala. At sa kasalukuyan, Panginoon, gusto po namin magpatuloy sa pananampalataya nito. Hindi madali, O Diyos. Puno-puno ng pagsubok ang buhay na ito, Panginoon. Pero makakatagpo kami, Panginoon, ng kalakasan, Panginoon, dahil sasamahan mo kami. At ikaw ang lalaban, Panginoon, para sa amin. Manatili lang kami sa iyong presensya. Lord, ganun din po, Panginoon, salamat. Napakaganda na naghihintay na buhay sa amin sa hinaharap. Na kung saan naghihintay ka, O Diyos. At sabihin sa amin, come, faithful servant. Lord, hinihiling po namin na patuloy kami maging tapat sa inyo, Panginoon, sa lahat na pinapagawa mo sa amin, Panginoon. Malaki o maliit, Panginoon, mananatili kami tapat sa iyong salita. Mananatili kami tapat sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Dahil siya, Panginoon, ang pundasyon ng aming pananampalataya. Napagtalupayan na niya, Panginoon, ang kasalanan at kamatayan. At kaya din po namin pagtagumpayan, Panginoon, sa tulong ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Lord, maraming salamat sa mga kapatid mo na nandito, Panginoon. I-bless mo po sila, Panginoon. I-bless mo ang kanilang kinabubuhay. I-bless mo ang kanilang pamilya. I-bless mo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya. Maraming salamat po, Diyos. Ito po, isama at manalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Ayun. Sige po. Pwede po ba na tumayo si Brother Leo B. Bacurio? Tama po ba? Tama po ba? Praise God. Welcome po kayo dito sa Karanshine Christian Ministry. Salamat po sa pagbisita at sana makasama pa po namin kayo sa bawat pagsama po natin. Praise God. Welcome po kayo. At din po ito. Okay, mahaba po ang napili ito ng pangalan nila. Praise God. Salamat po, salamat. Bless po kayo. Amen. Hallelujah. Salamat. Napakasarap po ng mensahe ng Diyos sa umaga nito. Yun po, patuloy lang po tayo maging tapat sa pagharap natin, sa paglilingkod natin sa Panginoon. Sapagkat may nakaabang po na corona para sa atin. Amen po. Hallelujah. So po, bago po tayo manalangin sa ating pagkakalaman ng mga gustong ibahagi ko sa inyo, i-share. Sinasabi po dito sa Luke chapter 6 verse 38, give and it will be given to you. Ang sarap naman. Magbigay ka parang matanggap ka. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will be put to your bosom. For with the same measures that you use, it will be measured back to you. Ang sarap po na, no? Isang encouragement po para sa atin kapag tayo ay nagbibigay. Sa binasa po natin ito, may tatlong bagay po na in-emphasize ang Panginoong Yesus. Una-una po, yung give. E tinutulong po dito na kapag tayo ay nagbibigay, ito po ay isang binhi ng pagtatanim. Hindi tayo makakaani ng biyaya kapag tayo ay hindi nagtatanim. Nasubukan nila po bang umani pero hindi nagtatanim ng boto? Hindi pa po. Imposible po yun. Kung gusto mong kumain ng mangga, magkahani ka ng mangga. Ganun din yan. So yun po yung tinutulong ng Panginoon. Pangalawa po,
the quality of blessing. Ginamit ni Jesus ang image ng isang takalan sa palengke. Ano po yun? Kapag nagbigay, pagka nagsukat ka, hindi ito basta susukatin lang. Talagang, yung sisiksik pa. Katapos sisiksik, lilig-ligin. Para yung may malagay pa. Katapos sisiksikin, pagkatapos liligin, saka naman manguupa pa ang pagpapala ng Diyos. Sarap po na. Pangalawa, yung measure. Ano yung measure nito? Sinasabi po dito, pagdating sa ating generosity, ang magiging basihan na sukat ay babalik sa atin. Kung ano pang binigay po natin. Kung ano ang itinanim natin, yun ang magiging sukat na matatanggap po natin. Kung tayo ay nagbibigay ng may pagtitipid or pagdadamot, ganoon din ang measure na darating sa atin. So, kung gusto mo natin makaani ng sagana ng marami, wag po natin tipirin ang pagtatanim. Amen? So, bago po tayo manalangin, alalahanin po natin ang sinabi ng Panginoon sa verse nito, sa Luke chapter 6, verse 38. Ang pagbibigay natin ngayong araw ay hindi kapawasan, kundi ay isang binhi na ating itatanim sa lupain ng Diyos. Hindi po kabawasan kapag nagbigay po tayo. Kapag nagbigay po tayo sa basket, hindi po kabawasan sa atin. Bagkus, ito ang punla kung saan tayo magtatanim sa tahanan ng Diyos. Na siyang magbubunga ng siksik, liglig at umaapaw ng pagpapala sa ating mga buhay. Sige po, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Panginoong Yesus, sa oras po nito, lumalapit po kami sa iyo na may pagpapakumbaba at pasasalamat o Diyos. Una-una sa mga blessing, Panginoon, na natanggap namin sa mga nakaraang araw. O Lord, sa oras nito, sa orasan po nito, ikaw po ang siyang kumilos sa puso ng bawat isa. Pagpalain po ang lahat o Diyos. Ang mga magbibigay na madama, Panginoon, yung paggalakan. Ganun din, Panginoon, yung nais magbigay, ngunit nakakaranas sa kasalukuyan ng pagpuulot ng kahirapan o Diyos. Pagpalain mo din sila at nasa ganun sa mga susunod o Diyos ay mararanasan nila ang kagalakan ng pagbibigay. Minsan pa o Diyos, sa namin binabalik ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. Sige po, tayo po'y magbigay. Bilang pangbukas na pangalan po tayong lahat ng iyo. Pantunaning mo. Ang bilang pangalan ng Diyos. Muli po, maraming salamat po sa inyong salita, Panginoon, na muli narinig nawa ito'y kapanguhay po namin sa aming buhay na araw-araw, Panginoon. Inahabin po namin ang aming pamumuhay sa sanggulong na darating, Panginoon. Inahabin po ang bawat isa sa aming Panginoon. Nawa ang maging mapagpala po at manatili ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat sa pag-ibig na pinagkaloob mo sa bawat isa sa aming Panginoon. At ganoon din, Panginoon, sa aming paghiwalay. Inagali po ang bawat isa. Nawa, Panginoon, gawin mo po ng mga Espiritu at makakahin po ng matiwasay, Panginoon. Maraming salamat sa araw na ito na yung binigay. Kami po ay pinagpala, Panginoon. Thank you po, Panginoon. Ito po ang aming samagalaan sa matamis na Panginoon Jesus. Amen. God bless you all.